Hello! Hello mga loves! So, kanina, nag-harvest ako ng apple. So, this is our cooking apple and this is our eating apple and the rest of here is eating apple din. So, yung vlog na pag-harvest natin ng apple, mauna yon. So, ngayon, gagawa ako ng apple crumble. So, madami-dami tayong harvest. So, yung eating apple natin, ipapamigay natin to. But we will keep most of the cooking apple. Kasi gagawa din ako ng apple sauce. Although, it's my first time to make apple sauce. Pero hindi pa ako gagawa ngayon ng apple sauce. Baka sa weekend na kasi may trabaho ako tomorrow. Ito yung unahin natin. Fresh na fresh from the garden talaga. Gusto ko lang yung ganitong setup na nakaupo ako, tapos nakaharap kayo sa apple kasi parang ganda-ganda tingnan ba. So, dahil crumble lang yung gagawin natin, baka 3 apples lang yung gagawin natin or magagamit natin ngayon. So, yung apple, pag nabalatan mo na, magba-brown to, kaya kailangan natin ilubog sa tubig with lemon on it para hindi siya mag-brown. Isi-set aside muna natin tong ating eating apple. Ito yung tubig. Then, lemon. Four apple na lang yung gagamitin ko. So, while gumagawa tayo ng apple crumble, kailangan ko rin i-turn on yung frying pan natin para sa ating pork. Para sa hapunan. Kasi medyo late po talaga dito. Napainit lang ako dito ng kawali. Hindi ko pa to nilalagyan ng oil kasi pork belly naman yung karne natin. Hinugasan ko na to kanina kasi kaninang umaga ko pa to hiniwa. Ipapa-brown lang natin to dito while lagi-slice tayo sa ating apple. Kailangan natin mag-multitasking. Nakasaing na din yung rice. So, yung hiwa ng apple natin, very thin lang. Yan o, yung ganito. Can you see that? Salang na natin itong ating apples. Lalagyan natin ng kaunting sugar. Kayo na magtansya kung gaano karaming sugar yung ilalagay nyo. Kasi ako pag gumagawa ako ng apple crumble, apple pie, gusto ko din na medyo tangi pa yung apple pie or apple crumble ko. Mag-a-add pala ako ng cinnamon and then nutmeg. Yung nutmeg, optional lang. Kayo na yung bahala. And then haluin, of course. Just a low heat ha. Para hindi mabigla yung apple. So, ito na, gagawa na ako ng crumble. So, yung mixture ko dito is 200 grams of flour, plain flour, tapos
50 grams of butter, and then 50 grams of lard. And then, nilagyan ko din siya ng kaunting sugar, which is about 25 grams of sugar. So, yeah, i-mix mo lang sila until magiging crumble-looking yung appearance ng mixture natin. I-update ko kayo mamaya. So, yan na yung appearance niya. Ganun lang. Kung medyo dry pa talaga siya, pwede kayo magdagdag ng kaunting tubig para magkumpul-kumpul tong ating yung harina. Yan. So, kayo na yung bahala. Ilalagay ko na pala yung broccoli and spring onions dito sa ating nilulutong ulam. So, ito yung gagamitin ko na dish. So, pinahiran ko lang siya ng butter. And then, dito meron akong kaunting flour and then kaunting sugar. So, ang ginagawa ko, nilalagyan ko lang siya ng flour and sugar sa ilalim. Para, hindi ko alam. Ginagawa ko din to when I am making apple pie. Para lang parang may kaunting base siya ba. Kasi minsan kasi yung mga apple, dumidikit siya sa ilalim. So, to prevent from sticking sa dish natin or nasusunog, ilalagyan ko siya ng ganito. Optional lang naman. Hindi ako expert sa pagluluto ha, kaya kung ano yung ginagawa ko dito, huwag nyo akong gayahin. Basta kanya-kanya tayo ng diskarte. And then, ilalagay ko lang yung ating apple. Drinin ko siya actually kasi minsan kasi ang daming tubig. Kasi of course yung apple, matubig yung apple. Pero as I can see, wala namang masyadong lumabas sa kanya. So, I think in the end, isasama ko din yung juice na yan na nasa plato. Kasi sayang din naman. Tapos na yung sinaing natin. And 4:21 na dito. So, medyo malilit yung hapunan natin. Nalagay ko na lang yung juice para hindi siya masyadong dry. And kung magtubig man yung crumble nyo, dahil nilagyan ko siya ng kaunting flour sa ilalim, at least masisip-sip niya yung tubig o yung juice ng mga apple. So, yung crumble natin, nilagyan ko siya ng kaunting tubig kasi gusto ko siya na may buo-buo ba. So, spread mo lang siya. Medyo ganunin mo lang siya ba. Then, spread. Yan. So, nasa sayo na yan. Kung paano mo siya gawin. So, make sure na matatakpan lahat. Ideally talaga, pag gumagawa ako ng crumble, yung mixture na nilalagay ko itong nilalagay ko ngayon, pinapachill ko muna siya sa ref. Pero wala na tayong time ngayon, kaya hindi na natin to ipapachill. Idediretso na natin. And then, mag-sprinkle ako ng kaunting sugar. Para may, naman, crunchiness. So, yun lang siya mga loves. Ito yung before. Yan. So, bye for now. So, ilalagay ko siya for 25 minutes. Babalikan ko kayo mamaya pag naluto na. Meron din pala akong lumpia dito. Ginawa ko to kanina. Yung iba, freezer ko na. Kain time. Ito yung hapunan namin. So, hindi pa tapos yung ating crumble. Meron pang 10 minutes. So, balikan natin yan mamaya. Mag-alarm tayo. So, ito na yung crumble natin. Tapos na siya. It's very hot. So, papalamigin muna natin siya. At kumakain pa din naman kami mga loves. So, balikan natin yan mamaya. Ang ganda-ganda ng sunrise. Oh, ayan. Wow.
hello, it's another day. Hindi ko na kayo na-update kahapon kasi meron akong work. So, anyway, ngayon, kakain tayo. Magwi-Weetabix ako. Kasi it's been a while na hindi ako nakapag-Weetabix. Normally, cornflakes or porridge yung kinakain ko. Pero, gusto ko lang ito. Lagay tayo ng malamig na gatas. Para to siyang cardboard, mga loves. Pero kinalaunan, nasasarapan na ako. Baka no, magalit yung iba. Sinabi ko na parang cardboard. Hindi naman. I'm sorry. Pero kung hindi ka sanay kasi, yan no. Yan siya. Yan. Yan yung itsura niya. First time ko itong matikman. Sinabi ko kay Jan, bakit gusto mo to? Ito talaga yung gustong-gusto niya sa breakfast niya. For the breakfast, ito lang yung kinakain ni Mr. ever since. Hindi talaga yan nag-heavy breakfast unless pag pumupunta kami sa Pilipinas. Nag-breakfast talaga yan ng egg, bacon, beans, yung ganun. Wala, ito na lang yung milk namin. Kailangan namin mag-grocery. Ikaw na yung bahala kung gaano kadaming milk yung gusto mo. Yan. Mag-i-expand kasi ito mga loves. Yan. Kain na muna ako ha. Update nga pala mga palangga. So, yung extension, meron ng ganito, yung plasterboard. So, wala na tayo ditong plastic cover na nakalagay. So, yan na. And then, ito yung magiging door. So, yeah. So far, yun lang naman yung na-update dito. Wala na masyado. Umuulan talaga eh. Slowly but surely mga loves ba? Oops. Bababa tayo kasi manonood ako ng Bon Appetit, Your Majesty. Sobrang ganda, as in, ongoing pa yung episode niya, yung shows ba. So, yan yung nakakabitin. Dessert. Mag-magnum tayo, kahit na maulan-ulan. Meron tayong coffee.